Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan, ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino, babatikusin ang mga salot sa lipunan, pupurihin ang mga gumagawang kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin! Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Diyos maray na banggi sa indong gabos na mga kabanwa. Magandang gabi Pilipinas, magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Gayon din sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome sa ating palatuntunang tuklasin natin. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyong makakasama sa loob ng isang oras. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig o tagapanood po sa pamamagitan ng Facebook page at YouTube account, samahan po ninyo ako dahil ang ating bisita ngayon ay hindi lang gwapo, ay talagang matapang din. At mamaya malalaman nyo po kung sino ang ating bisita. Pero sa lahat po ng ating mga tagapanood, maaari po kayo magpadala ng inyong mga text message sa Facebook page at YouTube accounts na inyo pong natutunghayan kami. At maaari rin po kayo mag-text sa 0915-258-4091. Pwede rin po kayong makilahok sa aming talakayan o kung may katanungan po kayo. At syempre, kung may nais po kayong iparating na reklamo, katanungan o mungkahi, magpadala lamang kayo ng sulat troniko sa tuklasinatin@yahoo.com. Of course, please like, share, and subscribe sa ating pong YouTube accounts at gayon din sa ating pong Facebook pages. Anyway, ngayon pong bisita ay napakaganda po ng ating kwentuhan ngayong gabi dahil ito ang ating bisita. Siya po ay mula sa Naval Biliran, yan, at isa pong lawyer, ginagalang, nirerespeto na lawyer at certified public accountant. Siya po ay naparangalan ng Doctor of Humanities sa University of San Carlos bilang dahil sa kanyang pagiging makatao, sa kanyang naging mga proyekto, sa kanyang panunungkulan. Siya po ay dating miyembro ng House of Representatives sa Lone District of Biliran noong 2007. Siyempre, tumakbo rin po siyang senador noong 2019 election, subalit hindi po pinalad. Dalawang marahas na karanasan ang nangyayari sa kanyang buhay sa mga taong malapit sa kanya. Una ay ang ambush sa kanyang ama na si Charlie Chong at ikalawa ay ang kanyang close-in aide na si Richard Red Santillan noong December 9, 2018. Dahil sa mga pangyayaring ito na nabanggit ko, kukumustahin natin ngayon si Attorney Glenn Ang Chong tungkol sa kaso ng kanyang close-in aide na talaga naman kung makikita niyo po ang mga larawan ay kahindik-hindik po ang dinanas na hirap ng kanyang close-in aide. Di na natin patatagalin, pababatiin na natin si Attorney Glenn Chong. Magandang gabi. Ate Cathy, magandang gabi po sa inyo at sa mga nanonood po sa atin ngayon, nakikinig, magandang gabi po. And Ate Cathy, thank you so much for having me in your program. Isang karangalan ko, Attorney Glenn. By the way, gusto kong kumustahin kasi nagkagulo lahat ang media. Pinagtatawagan ako dahil sabi nila, totoo ba na may final against sa PNP chief, sa ombudsman? Can you further explain? Kasi nagulat din ako dun sa pero alam ko meron kang mga ginagawa tungkol sa kaso ng iyong closing aide na si Red Santillan. Go ahead, Attorney Glenn Chong.
Ate Cathy, ikaw ang kinukontak nila dahil alam nilang you can get to me right away. Alam nila na kung kailangan nilang kontakin ako, ikaw lang ang susi doon at madidiretso mo ako makontak. And I thank you for that. Actually, Ate Cathy, mga kababayan, itong isinampa po namin kahapon na kaso laban kay Chief PNP Archie Gamboa sa ombudsman po ito. At ito po yung makapal po siya. Actually, makapal po siya. Ito po, tinanggap po ng ombudsman at ganito po siya kakapal. Kasi actually, ang complaint ay 25 pages lang po, pero ang attachment po, ang mga evidence po ay makapal po talaga. Now, I would like to make it clear na itong isinampa po namin kay Chief PNP ay pang 37 na kaso na po. 37th case na po ito. Okay. Oo, pang 37 na po ito sa kaso ni Richard Santillan. Mga kababayan, sa hindi po. Are you Ate Cathy? Attorney Glenn, 37 yan. So, ibig sabihin, marami ka pang nauna na sinampahan ng kaso? Iba-ibang opisyal ng ating pamahalaan? Ganun ba? Yes, opo. Siya? Go ahead, Attorney Glenn. Actually, ito ay 37th case na po ito. Last week, nagsampa po ako ng 10 na kaso all at the same time. Kasi ang nakabinbin po bago nag-COVID, bago po nag-lockdown, kasi po ganito po, Ate Cathy, kung natandaan po, tama po yung sinabi niyo, yung December 9 po ng 2018 nung dinukot. Actually, frame up po muna si Richard, nilatag po nila using 2 page lang, 2 pahina lang po ang kapalit ng buhay ni Richard. 2 pahina ng intelligence report, and then dinukot po nila, pinahirapan po nila, 92 po ang lahat ng sugat ni Richard sa buong katawan. 92 po yun, mga kababayan, at ang pinakamasaklap po talaga, yung 4 na ngipin ni Richard dito, nilagari po nila. Yung 4 na ngipin po dito, kalahati na lang po ang natira dahil nilagari po ng 20 pulis. So 20 pulis ang initial na suspect dito. And hindi nila bala si Richard, 21 po ang kanyang bala sa buka. And then yung sasakyan ko po ay tinagtad po ng 76 na bala. So mula noon, nakasuhan po yung 20 pulis na ito, yung 20 tiwaling pulis, nakasuhan po ito ng 2 counts of murder. Kinasuhan po sila ng NBI. So, ang first po ay ng Public Attorney's Office ng Department of Justice at Polo City. Nagpalabas po ang korte ang hukuman ng warrant of arrest laban sa 20 pulis na ito at nagtatago po sila ngayon. Sa pagkakaalam po namin, ang 2 ay namatay na. Yung isa noong December dahil sa sakit. Yung isa na COVID. And then yung 2 ay sumuko. So, 16 pa po ang at large ngayon. Okay. So mula noon, nag-file po ako ng kaso, hindi lamang po sa mga salarin, pati na po sa mga police official na nagtatago po, nagko-cover up po sa kasong ito. So far, bago po nag-COVID, bago po nag-lockdown tayo, Ate Cathy, mga kababayan, 26 na po ang nakabinbin na mga kaso sa Department of Justice, Ombudsman at National Police Commission. 26. Tapos nag-file pa ako last week ng 10 na sabay-sabay sa DOJ at Ombudsman. So naging 36. So ito ngayon, si Chief PNP Gamboa is pang 37. All in all, 5 police general, 9 na kernel, 3 kapitan at iba pang mga nasa 38 yata itong nakasuhan na lahat. Kasama ang 20 na tiwaling pulis. Last week po, nag-file po kami na isang lieutenant colonel at isang nung pinatay si Richard. Sila po yung pang 22. Kasi 20 lang ang nasa listahan. So yung 22, naging 22 na po ngayon dahil sinampahan na po namin ng 2 counts of murder at planting of evidence. So Department of Justice last week. So last week po, 10 po ang final namin. Ngayon isa.
Tas meron na naman po kaming i-file sa Professional Regulations Commission. Ito po yung medical legal. Patatanggalan ko po ng lisensya. Wow. Mabigat yan. Pero alam mo, Attorney Glenn, kumbaga parang ang dami mo ngayong, dahil marami kang sinampahang kaso, nanganganib din ang buhay mo dahil ito ay mga general. May mga posisyon sa ating pamahalaan, nasa kapulisan. Hindi ka ba natatakot? Alam mo, Ate Cathy, mga kababayan, lahat ng may puso, may kaba. Kung may kaba ako, may kaba din po sila. Palagi ko pong sinasabi, at wala po ko, I means no words, hindi po ako hihiga ng aking kabaong kung hindi ko po sila bitbit. And I mean literally. Hindi ako hihiga ng aking kabaong kung hindi ko po sila bitbit. Literally. At sinabi ko na po sa kanila, figure it out kung paano ko gagawin yun. Dahil hindi talaga ako hihiga ng kabaong kung hindi ko po sila bitbit. So, huwag po nila akong takot-takot. Dahil lahat ng taong may puso, may kababayan. Hindi po matitigil ang pagpatay ng mga inosenteng tao, ng mga tiwaling pulis, kung hindi po tayo maninindigan at hindi po tayo lalaban. Just so happen na itong ginawa nila kay Richard ay hindi katanggap-tanggap sa akin. Hindi ko matanggap na ang best friend ko, ang taong nagsilbi sa akin ng tapat for 12 years, kinakapatid ko, ganun lang ang gagawin nila. Nakita ko po yan. Paano na lang kaya kung walang Glenn Chong sa likod ni Richard Santillan? Ma-thank you lang po ang buhay niya. Pero ngayon nakita nila, nagkamali sila. And I want this to be a precedent. I want this to be a model para sa ating mga kababayan na manindigan, lumaban. Kasi kung hindi po tayo lalaban, magiging alipin po tayo ng mga taong ito. Sinabi ko nga po dito, Ate Cathy, dito po sa aking complaint, meron po akong sinabi dito that I hope na bigyan ng Diin. pansin o diin ng ating mga democratic institutions, justice institutions. Sabi ko po, public safety is at its gravest peril when the weapons used by criminals in wielding the power to snuff out life with impunity are licensed by the state, as clearly demonstrated in the case of Richard Santillan. Ang ibig ko pong sabihin, ang public safety, ang seguridad po ng publiko ay nasa malaking peligro at its gravest peril kung ang mga weapons o ang mga baril na gagamitin ng mga kriminal pagpatay ng mga inosenteng tao with impunity ay lisensyado ng Estado. Yes. Because in this case, mga police po ang gumawa po nito. So, kailangan po nating tulukan ito. Somebody has to stand up, somebody has to lead, somebody has to show the way. Na tama na yung pagpatay ng mga inosenteng tao. Wala po akong problema, Ate Cathy, and I think you will also agree with me, ating mga kababayan. Kung mga kriminal po talaga ang pinapatay ng pulis, wala po tayong problema. Because support natin dapat ang ating kapulisan. Si Richard Santillan, ng 2 pahina lamang. My God! The life of Richard Santillan was only worth 2 pieces of paper. At palulusitin natin ito. Hindi ko po palulusitin ito. At ang sabi ko po sa kanila, Ate Cathy, mga kababayan, come hell or high water, to the heavens will fall. And until hell freezes over, lalabanan at lalabanan ko po talaga kayo. Because I want to show to the Filipino people na hindi kami mga alip na mga pulis na tiwali. At hindi kami magpapa-under na mga kriminal na mga pulis. Kailangang labanan ito. And even if it comes to the point na ang Chief PNP ang kakasuhan talaga natin ito. Of course, nabasa ko po ang kanyang statement. Ate Cathy, ang statement po ni Chief PNP, sinabi lang po niya, ginagalang po niya ang aming karapatan na dumulog sa hukuman, sa korte. At kampante po siya, sabi niya na mapawalang sala siya. Ang sa amin naman, alam namin kung ano ang mga sinasabi namin, alam namin ang aming mga pinaparatan sa kanya, at handa na po kaming magpatunay nito at patunayan ito. So, I welcome his statement na recognizing our right. Karapatan po talaga natin at sana makita po ito ng ating mga kababayan na kahit ang Chief PNP ay pwede po natin papanagutin
sa kanilang mga kasalanan. Kung totoong may kasalanan, di po ba? Kaya lang marami ang nagulat, Attorney Glenn, kasi syempre, bakit si Chief PNP ngayon ang kinasuhan? Samantalang nangyari itong kaso na ito in 2018 pa. So, paano na kinasuhan daw itong... Yes, Attorney Glenn. Ang galing mo talagang magtanong. Ang galing mo talagang magpalabas ng ng the right information. Tama po kayo. Bakit si Chief PNP ngayon? Nangyari ito sa panahon ni Albayalde. Yes. Para po sa kaalaman ng lahat, mga kababayan at kinasuhan ko rin po si Albayalde. May kaso po kami kay Albayalde doon sa Department of Justice. Several counts of several counts of obstruction of justice. So yung malinaw yung pananagutan ni General Albayalde doon. So nakabinbin pa po yung criminal na kaso namin laban kay General Albayalde. Now, ito po kasi nangyari kay Chief PNP Gamboa, and with all due respect, sir, sinulatan ko po siya ng 5 beses. Okay. 5 beses po kung sumulat sa kanya. October 17, November 21, May 18. O yun, October 17, 2019, November 21, 2019, May 18, 2020. 3 beses po akong humingi sa kanya ng crime scene photographs. Ito po yung mga pictures po ng crime scene. Kasi po, ang binigay po sa amin ay mga black and white lang po. Karapatan po namin makita kung totoo ba talaga ang mga sinasabi ng police. So, humingi po ako ng full colored photographs. Nakalagay naman po sa revised rules of SOCO. Sa SOCO rules po yan, nakalagay na hindi pwedeng ibigay yon sa biktima o kanyang pamilya o mga abogado kung walang written directive ng Chief PNP. Nakalagay yun. Hindi ibibigay kung walang written directive ng Chief PNP. So hinihingi ko po sa kanya ang written directive na iyon. 3 beses po. Hindi po niya ako sinagot. Okay. So, hindi po niya ako sinagot ng 3 beses. So, 3 violation na yon ng Republic Act 6713. Now, sumulat din po ako sa kanya. Humingi po ako, Ate Cathy, mga kababayan, ng high-resolution pictures ng mga salarin nung lumabas ang warrant of arrest. Okay. Kasi ang sabi ko, we will take proactive measures na mahuli itong mga salarin na ito. Hindi namin pababayaan ng mga pulis na kayo lang ang maghahabol nito. Hahabulin namin ito. Whatever resources I have, gagamitin ko yun para mahuli ko po ito. So humingi po ako sa kanya ng high-resolution photographs kasi wala po kaming picture. Paano naman po natin huliin kung walang picture, di po ba? So, hindi po ako sinagot doon. Tapos humingi na naman po ako ng daily intelligence brief kasi po, yung regional director sa Calabarzon kasi pinatay si General Caraza. Nagpalsify po ito ng public document. Pinalsify po niya yung public document. Ang prueba ay nandoon sa opisina ni Chief Gamboa. So humingi po ako ng daily intelligence brief. Specific po yun. By date, kung saan galing ang intelligence report, hindi rin po ako sinagot. So 5 sulat na hindi po ako sinagot ni Chief PNP. So 5 violation na po yun ng Republic Act 6713. Now, pero may sulat po akong 2, Ate Cathy, mga kababayan. Yung sulat kong isa ay tungkol kay Caraza. Malaking ibita. Sinagot po niya ako. Sinagot niya ako doon dahil hindi ako humingi ng ebidensya. Sa pangalawang sulat, ang pinag-usapan ko sa sulat ko ay warrant of arrest. Sinagot din po ako. So kaya pinakita ko po sa ombudsman, kapag ang hinihingi ko ay ebidensya, o identification ng mga akusado, hindi ako sasagutin. Pero pag walang kwenta ang sulat ko, ay sasagutin ka. Chief Gamboa. Okay. Nandito po yan. Nandito po yan sa ko. Sinabi ko na kapag ang pinihingi ko ay ebidensya o picture ng mga salarin, hindi ako sasagutin, diditmahin ako. Pero kung ang pag-uusapan ay walang kwenta, hindi ebidensya, hindi akusado, kasi pag sinagot ka, proof of evidence yun eh. Sasagutin niya agad ako. Magiging proof of evidence yun pag sinagot ka niya. Kaya nga po, nilagay ko po. Ate Cathy, ang mga kababayan,
mahalaga po yung crime scene photographs. Alam niyo po bakit? Dito po, ito, ewan ko kung makikita po ninyo ng maayos, mahalaga po ang crime scene photographs kasi po, dito po, nung nakalatag po ang bangkay ni Richard, ewan ko kung makikita po ninyo, kung makalatag po ang bangkay ni Richard, Okay. ito pong bulsa na ito, Ate Cathy, mga kababayan, nabinat po ito. Makikita nyo, walang laman, no? Di ba? Walang laman. Wala ring bakat, di ba? Walang bakat, oh. So, kaya in-enlarge po namin ito. Okay. Ayan, ha? Wala nga makikitang bakat, di po ba? Oo. Walang bakat ng kung ano bulsa, di ba? Walang makikitang bakat ano man dito sa bulsa. Pero, nung nilatag na po ang bangkay ni Richard sa body bag, may laman na yung bulsa. Ayan, oh. Nilagyan na nila ng magazine. Tinantingan nila ng magazine. Ito po yun, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Oo nga. Oh. Magkaiba Nilagyan na yun. nila. So kanina, nang nasa sasakyan pa si Richard, sa labas ng aking sasakyan, walang bakat sa kanyang bulsa. Nabinat yung bulsa, pero walang bakat. Bakit pagdating na bangkay ni Richard sa body bag, nung nilipat na nila, mayroon ng Glock magazine. Mayroon ng Glock magazine yung pinakita ko. So, may naglagay. Tama kayo, may naglagay. Sino naglagay? Ang Soko. Ang Soko team ang naglagay. Dahil sila ang may control ng crime scene, di po ba? Exactly. Oo. Kaya po, Ate Cathy, mga kababayan, kinasuhan ko po ang buong Soko Team B. Soko Team B ng Rizal Provincial Crime Laboratory Office noong nakaraang linggo, August 3 pala. Kinasuhan ko po ng planting of evidence at yung tsinelas din po ni Richard. Ang tsinelas po ni Richard ay... Nakita mo na ba yun? Tinago din po nila. Kasi di ba nawawala yun? Yung tsinelas... nawawala. Kaya nga po mga kababayan, pinag-awayan po namin yung tsinelas kasi binaril po nila. Ayan, binaril po nila ang first digit at second digit ng ano ni Richard, ng right toe ni Richard. Ito yung first digit at ito yung second digit, yung ano ba yun, yung talampakan. Talampakan, binaril. So ang amin, gusto namin makita yung tsinelas para makita namin putas. Kasi napalabas ng pulis na the police lang ito. The police ba yun na tumusok sa kanyang nabutas yung kanyang digits ng kanyang paa? So, ngayon, hinanap namin yung tsinelas. Winawala nila. Kaso wala daw doon. Anong wala? Kung ito, nandito sa crime scene, ito, papakita ko sa inyo. Nandito sa crime scene. Ayan. Ayan, andito. Ayan ang right foot slipper ni Richard. Ito yung tsinelas ni Richard. Okay. Iyan yung tsinelas ni Richard na sinabi nila, hindi daw nila kinuha. In other words, nila at sinira nila yung tsinelas na yun dahil mahalagang ebidensya yun. Ebidensya nga yun. Magpapatunay na binaril nila si Richard at hindi ito shoot out kasi wala namang shoot out na matatabaan yung first digit at second digit ng paa mo. Exactly. Diba? Kung shoot out yun. That was torture injury. Torture injury po yun. So kaya ngayon, ang sabi ko kay Chief PNP Gamboa dito sa reklamo ko, nag-antay po kami ng 17 buwan bago po namin nakuha itong mga clearer pictures na ito. Kasi po, ang picture po namin dati, black and white. Wala po kaming mapapatunayan black and white. Alam mo yan, Ate Cathy, mga kababayan, wala po tayong mapapatunayan sa black and white na mga what is this? Na malabo mga yun Malabo. Ito ha, example ha. Ito ang binigay nila sa amin. Black and white. Yung pants ni Richard. Anong mapapatunayan namin dito? Alam niyo po mga kababayan, Ate Cathy, kung bakit mahalaga ang t-shirt ni Richard. Ito pinag-aawayan namin tong t-shirt na to.
Pinag-aawayan namin itong t-shirt na to. Ayan, oh. Paano ko patunayan yung punto namin kung ito ang ebidensyang ipapakita nila? Oo. Alam niyo po, at Kathy, mga kababayan, alam niyo kung bakit mahalaga itong t-shirt na ito? Oo. Kasi po, ang t-shirt ni Richard ay may 25 butas. Okay. 25 butas sa buong katawan, sa buong t-shirt. 25 holes. Okay. Pero, pag tiningnan mo po ang autopsy report ng PNP, 12 lang ang bullet entry and bullet exit wounds. Okay. So bakit naging 25 ang butas? Gayong ang bala na tumama sa kanyang katawan na covered by the t-shirt is only 12. Sabi ko nga, 25 ang butas dito. Pero, ang sabi ng medical legal, 12 lang ang pumasok at tumagos na bala sa katawan ni Richard na nakaber ng t-shirt niya. So, anong mga butas yung 13 na iyon? Anong mga 25 minus 12 is 13? At saka sino yung nagsasabi ng totoo? O ngayon, ito kasing 25, PNP din ang nag-declare. Okay. Yung forensic chemist. Sabi ng forensic chemist, 25 ang butas dyan. Sabi ng sabi ng medical legal, 12 lang ang butas na ang pumasok na bala at tumagos kay Richard. So, nasaan yung 13? Anong nagbutas doon sa 13? Alam mo kung saan makikita yung 13, Ate Cathy? Sa forensic report ng Public Attorney's Office. Yung 13, torture injuries yun. So meaning yung autopsy report ng Public Attorney's Office, yun ang reliable. Yes, kasi kumpleto sila doon. Yes. Oo, kumpleto sila doon. Yung 25 nandoon. Ang 12 ay bala, ang 13 ay galing sa torture injuries. 5 ang tusok ng ice pick. Okay. Tinusok yung ice pick ang likod ni Richard. 5. Sa totoo lang, meron pang isang tusok ng ice pick na namaga. Nakunan nyo ng picture ng Public Attorney's Office. Namaga talaga. Pula-pula. May reddish tissue reaction doon sa tinusok ng ice pick. Tsaka, ito pa, Ate Cathy, hindi ko pa ito nasabi anywhere else. Dito lang. Wala lang akong pictures dito na sa kabilang, hindi ko I'm sure kung nandun sa kabila. Sabi ko kanina, nilagari po nila yung ngipin ni Richard dito, yung 4. Nilagari po. Yes. Nung nag-study po ako sa Public Attorney's Office na autopsy report, yung forensic report, sinabi po nila Dr. Erwin Erfe. Ito po yung sa Dingbak. Yung sa Dingbak siya. Sabi po ni Dr. Erfe doon sa report nila, may 2 contusion si Richard dito. Okay. Dito at dito. So, may 2 contusion. Ang contusion yung pamamaga, yung pag-blacken. So, hinalungkat ko ulit yung pictures nila kasi binigyan nila ako ng 1,700 pictures ng bangkay ni Richard. Nakita ko itim dito. Nakita ko po yung itim dito. Sabi ko, itong itim na ito, picture ito doon na sa morgue. Kailangan kong makita yung picture sa crime scene. Kung totoo na may pangingitim. So itong picture ito, hindi nyo lang makita masyado, may itim ito dito. Okay. May itim ito dito. So, doon ako nakumbinsi na totoo ang sinabi ng Public Attorney's Office. Compressive external force. Ito, compressive external force. Putting pressure on the jawbone. Kaya itong jawbone, naging itim ito rito. Dahil hinawa habang nilagari nila yung ngipin ni Richard. Oh my God. Grabe. Grabe. So, grabe ang pahirap na ginawa nila. Brutal talaga. Totoo, Ate Cathy. And I can prove that. Hindi lang ako, kundi ang Public Attorney's Office, the pictures at the morgue, the pictures at the crime scene, makikita mo yung bakas ng kanila. Alam mo, Attorney Glenn, ngayon habang nagkikwentuhan tayo, lumalamig ang buong katawan ko. For God's sake! Alam mo, Ate Cathy, alam mo,
kanina yung tanong ninyo sa akin na kung hindi ba ako natatakot sa buhay ko, I tried my best to win away from people na hindi madamay sa akin. Alam mo yan. Yes. That's the main reason na humiwalay ako nung panahon ng eleksyon because I don't want anyone to be sacrificed because of my yung pinaglalaban ko. Ayoko talagang may madamay pang iba. And right now, kahit ngayon, I don't meet anymore yung mga kaibigan ko. I tell them, mag-Zoom-meeting na lang tayo for your own protection. Kasi ako, I can protect myself, but hindi ko pwedeng sabihin ang bala, doon ka, wag mong tamaan itong kaibigan ko, di ba? Oo. So, hindi naman but we have to keep fighting because mahalaga ang buhay ng bawat Pilipino, mahalaga ang buhay ng bawat tao. Correct. I understand, attorney, kung saan ka nagmumula. Kaya lang kasi, for some, let's say, for example, yung mga talagang opposition sa pamahalaan, yung mga enemies of the state, because of your campaign, para bang lalo lang nilang pinatutunayan na yan, kumbaga para tayong tinatawag nito na sinisikil yung karapatan. Ayoko naman, attorney, na I'm sure ikaw ay isang abogado, hindi mo rin naman gusto na masira mismo ang institusyon. Kaya nga mismo... hindi po yun, oo. Oo. Gusto ko lang, attorney, bilang isang abogado, no, at kumbaga ikaw ay talagang pinapatupad mo lang yung katarungan, no, sa pamamagitan ng ginagawa mo. Bagamat kaibigan mo yan, and I'm sure kahit sa ibang tao mangyari to, gagawin mo rin naman yan. Pwede bang bigyan mo ng mensahe ang ating mga kababayan na hindi, na kumbaga parang ano yung paningin mo rin naman sa buong institusyon ng kapulisan, mga kagawad ng pulis natin, at kahit sa militar, sa pamahalaan natin, Attorney Glenn? Actually, Ate Cathy, mga kababayan, wala naman po akong alam about law enforcement. Wala akong alam kung ano mga dokumento ang kailangang hanapin, hingin. Ang tumulong po sa akin ay mga pulis din po. In other words, hindi po ako nagkamali sa aking paniniwala na ang institusyon, ang buong institusyon ay mapagkakatiwalaan pa rin by and large. Yun nga lang, may mga tiwaling pulis talaga. Kaya I'm very careful na pag sinabi ko itong pumatay kay Richard, nagpadukot po sa kanya, nagpahirap, mga tiwali po ito. Kasi meron po tayo di mga pulis na mapagkakatiwalaan talaga. Yes. As a matter of fact, sila ang tumulong sa akin dito. Nung pinatay si Richard, isang major, isang lieutenant colonel, sila ang tumulong sa akin. Hindi lang yun, marami sila. Pero itong lieutenant colonel at itong major na ito, sila ang kumukontak sa akin araw-araw at sinabi, Glenn, ito, sir, ito ang hingin mo, ito ang ipoproduce mo, ito, dito ka papunta. Kasi, how would I know na saan ako papunta? Anong dokumento hihingin ko? So sila ang tumulong sa akin at hindi yung nawawala sa isipan ko na by and large ang institusyon, mapagkakatiwalaan mo pa rin dahil nandyan pa rin yung mga matitinong pulis. Kaya nga lang, yung mga tiwaling pulis, kailangan po talaga natin, we have to root them out at all costs. Yes. Kasi po, ganito po yan, mga kababayan, Ate Cathy, di ba? Kung ako ay pulis na matino, kung ako ay pulis na matino, at nakikita ko yung katabi ko ritong pulis na tarantado, tiwali, anong epekto yun sa moral ng kapulisan? Di po ba? Correct. Sasabihin na lang na matitinong pulis, kung malaya silang pumapatay dyan ng mga tao, edi gagawin ko na lang din. So, infectious disease yung police criminality. Ang tawag yan is police criminality. Magiging infectious disease po siya. Magiging COVID-19 po siya sa loob ng PNP. Oo, magiging COVID-19 po siya sa loob ng PNP. So, anong gagawin natin? Dapat, yung mga tiwali, i-quarantine po natin sa kulungan. Yun. I-quarantine po natin sa kulungan yung mga tiwaling pulis para po yung mga matitinong pulis natin at nakikita po nila yan. Ayan, nakukulong pala eh. Siyempre, dapat dito tayo sa matino. Dito tayo sa gampanan natin yung totoo nating pinanumpaan sa taong bayan. And that's the only time na we can get a PNP that we can be truly proud of. So itong ginagawa ko po,
it's a hard pill. It's a hard pill to swallow for them. But it is a necessary pill na ipinapakita po natin sa mga tiwaling pulis na mananagot talaga kayo. Mananagot kayo. Walang libreng krimen dito sa mundo. Especially tamaan ninyo ay taong hindi susuko. Correct. So I'm setting an example at pinapakita ko po yan sa ating mga kababayan na ito, nilalabanan natin para matigil po yan. And kung kailangan na kasuhan natin si Chief PNP, it's a bitter pill to swallow, but it is necessary para malinis po natin ang buong kapulisan. And that's our interest. Yes. Thank you, Attorney Glenn. Pero siguro, one last question ko na lang kasi ang dami kong gustong itanong sa'yo kasi alam ko rin tungkol naman sa yung sa Smartmatic. But gusto kong mag-concentrate doon sa kaso na isinampa mo at tungkol dito sa kaso ni Richard Red Santillan. Ngayon, gusto ko lang din na hingin ang iyong mensahe. At naiisip ko kasi ikaw ay may karanasan na bilang isang mambabatas. Kung ikaw ay muling palarin na halimbawa maging isang mambabatas ka, at kahit ngayon bilang isang individual na talagang ganyan yung advocacy nakikita mo, and I'm sure nakikita mo yung mga loopholes ng mga batas, 'di ba? Ano ang pwede mong itulak sa ating mga mambabatas para naman masiguro, maproteksyonan mo ang taong bayan at maproteksyonan mo rin yung mga kapulisan na mahuhusay naman at mismong ang institusyon. Attorney Glenn. Pasensya naman, mahaba yung ating tanong. Ang galing mo talagang magtanong. In fairness, ang galing mo talagang magtanong at napapalabas mo yung mga kailangang malaman ng taong bayan. And that's one good example. Alam mo, maraming beses na akong tinanong, pero walang nagtanong sa akin ng tungkol like that, about that. Pero ito po ang sagot ko. Kung nasa kamay ko po ang pagsasabatas, dito po sa kasong ito, ang topic muna naman natin ay police criminality. Kasi ito yung pinag-uusapan natin, yung police criminality. Ang pinaka-epektibo na paraan na nakikita ko po, simple lang po. Buwagin po natin ang suko, ihiwalay po natin at gawin po natin purely civilian forensic agency. Kasi po, kapag ang pulis ay pumapatay ng mga inosenteng tao, kakonsabo na po nila ang suko. Like in this case, ang suko mismo ang nagplanting ng ebidensya, incriminating evidence laban kay Richard. Alam mo, ito po mga kababayan, Ate Cathy, ang baril na na-recover di umano mula kay Richard is a 45 caliber pistol. Okay. Pero ang plinanting sa kanyang bulsa ay 9mm Glock magazine. Okay. So hindi nagtugma. So eto, kung ihiwalay mo ang SOCO, kasi ngayon ang SOCO police din, di ba? Yes, Police din sila. So pag may operation ang mga pulis, pagpatay ng mga tao o mga inosenteng tao especially, kakonsabo na yan ang SOCO. Lilinisin na nila yung ebidensya para kung ano ang narrative, ano ang storya ng mga pumatay, ang ebidensya ay tutugma doon. So ang SOCO ang luluto ng ebidensya para tutugma doon sa false narrative, sa istoryang barbero, false story ng mga pulis para ma-justify yung pagkatao. So the best way to do, ibuwag natin ang pulis-pulis lamang. Pagdating sa forensic evidence or evidence gathering, recovery, collection, transportation, and preservation. Pagdating sa ganyan, evidence gathering, collection, preservation, transportation, dapat civilian agency. At dapat isang agency lang po yan. Wala na pong NBI forensic, wala nang PAO forensic, wala nang PNP forensic, isa na lang pong civilian forensic agency. Na kung ano ang sasabihin tungkol sa ebidensya, yun na yun. At saka, attorney, it should be composition of probably mga scientists. Kasi medyo science-based kasi yan di ba, attorney? Yes, you are correct. Dapat ang mga nandyan, of course, mga doktor, number one. Yes, mga doktor. Exactly. Politician,
Doktor, kasi pathologist. Pathologist yan kasi mga Pathology. autopsies yan. Pathologist. Dapat may mga ano yan, dental medicine, doctor of dental medicine. Yes. Tapos yung mga ballistician, forensic chemist, Yes. fingerprint analyst, DNA Yes. analyst. Oo. Actually, they are scientific in a way, di ba? Yes. So, yun ang ilalagay po natin. Hindi yung mga pulis na hinugot mo lang dyan, titraining mo ng 1, 2, or 3 training, tapos okay na, suko ka na. Hindi po pwedeng ganyan. That's a very good idea, Attorney Glenn. Oo. Ihiwalay mo ang soko para walang kunsabahan. So ngayon, ako, operatiba ako. Pag pumatay ako ng tao, hindi ko kontrolado ang soko eh. Lalabas dyan sa investigasyon ng soko, ako pinatay ko itong taong ito. Di ako magkakasuhan. So, on that ground, matatakot na ang mga pulis. Correct. Hindi napapag-presenting tao dahil hindi na nila hawak ang evidence gathering. Ibang usapan. Ngayon kasi, istorya lang yan. Mula sa operatiba hanggang suko, hanggang paglabas ng report, wala na. Luto na yung kaso. Ang biktima. Kontrolado lahat nila. Kontrolado lahat. Pero pag hiniwalay mo yan, hindi nila kontrolado, matatakot sila. Dahil ang forensic evidence is a very strong kind of evidence. At saka kahit yung sa DNA, kasi meron tayo sa under DOST, yung DNA, importante rin yun, Attorney Glenn eh. I know one doctor who is, Dr. Corazon de Ungria. Talagang, renowned na, DNA expert po yan dito sa Pilipinas. Alam mo, Ate Cathy, yung DNA ito, meron ako example dyan sa kaso ni Richard. Okay. Yung baril na plinanting nila kay Richard, yung baril, yung 45, kalibre 45, plinanting po nila sa, dito sa baba ng kamay ni Richard. Okay. Ang kamay po ni Richard, ang dalawang kamay, ang kanyang t-shirt, ang kanyang pants, at kanyang brief, wala pong gunpowder. So, yun ang unang ebidensya na hindi ito nagpaputok. Kasi yung dalawang kamay ni Richard, walang gunpowder. Kasi po, pag bumaril ka, yung pulbura, titilamsik yan eh. O sa kamay mo. Yes. Wala pong ganon si Richard. Walang tilamsik ng gunpowder sa kanyang dalawang kamay. Sa kanyang t-shirt, sa kanyang cargo pants at brief, wala po. Yung babae si Jessamine, yung pinatay nila, asset po nila yun. Yun ang ginamit nila para makuha nila si Richard at pinatay din po nila. So, yung babae, wala ring gunpowder, yung dalawang kamay, yung t-shirt, yung bra, yung panty at saka shorts. Malinis. Yung sasakyan ko, Fortuner, NOF 845, wala din pong gunpowder. Residue sa loob ng sasakyan. Talaga? So, ngayon, ito, wala. Ngayon, yung baril, sinabi nila, ginamit daw ni Richard pagpaputok. Okay. So, ang ginawa ko po, brinaso ko po talaga ang crime lab. Brinaso ko. Ilabas niyo yung baril at pipicturan ko. Pinicturan ko po yung baril. Malinis na malinis ang baril. Walang patak ng dugo. Okay ha? Walang patak ng dugo ang baril. Gayong sinabi nila ginamit ni Richard pagbaril. Tapos pinakita ko po sa korte, sa mga filings, yung dalawang kamay ni Richard puno ng dugo. Paano mo ngayon patutunayan na hinawakan ni Richard ang baril? Gayong walang dugo ang baril, punong-puno ng dugo ang kanyang dalawang kamay. Exactly. O paano mo? Ito na ngayon. Linisin mo yun, Attorney Glenn. I understand. May nagkwento kasi sa akin na kahit linisin mo raw, mananatili yung parang stain daw ng dugo eh. Yun ang akin ng ano. Alam mo, Ate Cathy, hindi ko na i-prove yun kasi hindi ko obligasyon magprueba na may dugo. Sila ang magprueba. Nung pinicturan ko, malinis na walang dugo. Now, pero dalawang kamay ni Richard puno ng dugo. So that proves na hindi hinawakan ni Richard yun. Now, dito tayo sa DNA. Yes. Dito tayo sa DNA. Sabi ng DNA laboratory report, walang DNA ni Richard sa baril. DNA ng babae ang nandun. Anong nangyari? Bakit ang DNA ni Jessamine Casing ang nandoon sa baril na kunyari ay hinawakan ni Richard at walang DNA ni Richard?
Okay. O paano nila yan i-explain? So, nung sinabi ng DNA laboratory report na walang DNA ni Richard, ibig sabihin, wala silang nakuhang dugo sa baril. Kasi sa dugo, kumukuha ng DNA eh. Actually, ang ginagawa po ng DNA analysis, kukuha po sila ng dugo, sa dugo swab yan, tapos ihiwalay po yung white blood cells. Kasi doon sa white blood cells, kukuha ng DNA. Now, nung sinabi ng DNA laboratory, wala pong DNA ni Richard sa baril, ibig sabihin wala silang dugo na nakuha doon. Which materially supports the picture ng baril na wala talagang dugo. Despite the fact na puno ng dugo ang kamay ni Richard. Correct. So actually po, mga kababayan, Ate Cathy, ang proof of irregularity po dito sa kaso ni Richard, ang proof of irregularity is 33. Wow. Ang patunay po na plinantingan lang si Richard ng baril ay 17. Okay. Ang patunay po na walang putukan doon, walang barilan, ay 19. Ang patunay po na inayos lang nila yung crime scene ay 21. So, halugugin man nila, kumuha man sila ng pinakamagaling na abogado, hindi sila mananalo. Dahil sa sobrang, ang ginawa kasi nila, pilit nilang ginawa itong krimen na ito. Siguro nagmamadali na kumita. Kasi sa pagkakaalam ko, talagang pera ang binayad dito. $3 million ang binayad ni Smartmatic dito. Wow. Kasi gusto nila akong, alam mo, Ate Cathy, gusto nila akong saktan, gusto nila akong paluhurin, gusto nila akong pasukuin sa kanila. Kaya kinuha nila yung kinakapatid ko. Not me. Hindi ako ang pinatay dahil kung ako ang pinatay, mas malaking gulo yung para sa kanila. Pubulgar masyado yung kanilang dayaan sa halalan. So, si Richard ang kinuha nila in a typical example of selective terrorism. Ang tawag din, Ate Cathy, is selective terrorism, and it's common in South America. Yan ang ginagamit sa South America. Kukunin nila ang pinakamahal mo sa buhay, ang pinakamalapit sa iyo para saktan ka, para pasukuin ka, para yumuko ka sa kanila. Okay. And Smartmatic is from South America. Oh, talaga? Venezuela. Oh. So kaya, malaki ang binayad nila rito. At yun ang gusto nila. Alam niyo po, Ate Cathy, mga kababayan, pwede naman po nilang ilibing si Richard eh. Pagkatapos nilang patayin, pwede nilang ilibing. Pwede nilang sunugin ang bangkay. Pwede nilang ipasok sa baril at itapon sa dagat. Bakit ilalatag mo sa kalsada with all the 76 bullet holes in my car? It's because ako ang ulo nila. Gusto nilang ipakita yun sa akin. Na ito ang mangyayari sa iyo kapag hindi ka titigil. At ito ang sasabihin ko sa kanila over my dead body. Hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo mabuwag at maging malaya ang buong sambayanang Pilipino. Okay. Nako, ang dami kong natutunan sa iyo, ang dami kong nalaman. Maraming salamat sa iyong pagkakataon. Hanggang sa muling pakikipanayam sa iyo, Attorney Glenn. At sana wag ka magsawa na dito mo unang ilabas. The honor and pleasure is mine. I thank you for this opportunity talaga. I thank you for this opportunity. The honor and pleasure is mine. Anytime na magsabi ka, I'll make myself available. Thank you so much at magandang isang karangalan talaga, isang magandang pagkakataon yung iyong ipinagkaloob sa ating palatuntunan at sa taong bayan. At least marami silang, I'm sure sa lahat ng nanonood ngayon, marami silang natutunan dahil yung mga impormasyon na yan ay hango mismo sa iyong karanasan at sa tulong na rin ng mga mahuhusay at matitinong mga kagawad ng Police, Attorney Glenn Chong. With that, opo, totoo yun. With that, maraming salamat sa iyo hanggang sa muling pagkakataon, Attorney Glenn. Okay? Thank you so much, Cathy. Mga kababayan, maraming salamat po. Okay. Inyo pong napakinggan si Attorney Glenn Chong. Siya po ang atin pong pinagkakatiwalaan din at talagang karangalan ng pamilya mismo niya at yung kanyang matalik na kaibigan ay siguro natuto
bagamat wala siya rito ngayon ay nananatili, patuloy pa rin ang kanyang pakikipaglaban para makamit ang katarungan sa kanyang pagkamatay. With that, sa ating muling pagbabalik, ay abangan po ninyo ang ating iba pang talakayan mamaya. Pakinggan po muna ninyo ang ating mga tagapagtaguyod sa palatuntunan ito. Sometimes you just have to take a step back and then you end up being 2 steps forward. What are your tips for family businesses with regards to investing in talent? We believe that at the end of the day, this corporation is destined to be family-owned, but not necessarily family-run. Not everybody in the family will want to be in the company or will even be qualified to be in the company. It will always be based on meritocracy. It will always be based on whether they have a sound ambition or a plan or a vision for the company. We have taken the philosophy early on that not everybody will really be entitled to work in a company. It's not a birthright. It has to be earned. It has to be based on your experience, based on your merits, based on your vision, your drive. With that, we know that the ones who will be eventually running the show will be really the executives and the professionals who are non-family members, but are equally important. And so we've established that there really should be 3 branches in running a corporation. It's really, especially a family corporation. You have the family members that are passive shareholders, basically. They're shareholders, but they make no decisions on the company operation. Then you have family members who are part of the organization. So these are family members that have specific roles or jobs, or maybe even part of the board of the corporation or the companies. Then you have non-family members who are just basically there. They're there to run or to manage certain things or certain parts of the business or the businesses. All these 3 must have a synergistic relationship. It's important for us to establish a culture wherein we respect hierarchy, we respect seniority, and we respect the organization chart, and that we not no way disrupt that for any family member or for any instance. We must follow that org chart. We must follow that succession plan for even our executives and managers as well. And you should never change that, no matter who comes into the company, no matter what happens. Nako, wala namang maibubagay ang hybrid rice mo na yan. Mataas ngang umani, hindi naman pwede sa tag-ulan. Mahina. Tado, matagal ko nang nasubukan ng hybrid rice sa tag-ulan. Maniwala ka, pwedeng magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Hybrid rice sa tag-ulan? Pwede? Pwede. Pwedeng-pwede magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Tulad ng inbred rice, bantayan ang tubig nang maiwasan ng pagdapa. Sa pag-aabono naman, gawing 2 hanggang 3 beses ang pagpapataba ng nitroheno para iwas sa pag-atake ng mga peste. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhing tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-aani. Magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan man o tag-araw. Siguraduhin lamang ang COPS sa inyong lugar. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan.
Okay, tayo po ay muling nagbabalik sa palatuntunan pa rin ng tuklasin natin. Ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz, na inyo pong nakakasama sa loob ng 1 oras. At ang inyong napakinggan ay si Attorney Glenn Chong, dating kongresista ng Biliran na ngayon naghahanap ng katarungan sa pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan at close-in aide na si Richard Red Santillan. Dalawang mahalagang issue po ang iniwan sa atin ni Attorney Glenn. Una, ang paglilinis ng hanay ng kagawaran ng pulis o PNP upang hindi masira ang institusyon na ang layunin ay protektahan ng taong bayan at ipagtanggol ang bansa. Ikalawa, panukala niya na buwagin ang SOCO, tanggalin sa pangangasiwa sa ahensya ng Philippine National Police at gawing o magtatag ng Civilian Forensic Agency ng mga ngasiwa ng evidence gathering, recovery, collection, preservation at transportation na binubuo ng mga doktor, pathologists, Doctor of Medical Medicine, ballistician, forensic analyst, fingerprint analyst, at DNA analyst at iba pang mga kaugnay sa pag-iimbestiga ng isang krimen o kaugnay na gawain. Sa madaling salita, ang Criminal Investigation Department at Forensic Laboratories ay gawing isang ahensya na lamang. Sa makatwid at sinasabi nga niya, ito ang pinagkadiinan ni Attorney Glenn Chong, ihiwala yung SOCO sa PNP para wala raw kuntsabahan. Nilinaw din ni Attorney Glenn Chong na ang kanyang ginagawa ay hindi para sirain ang institusyon ng PNP. Sa halip ay linisin at itaas ang kalidad ng moralidad sa kanilang hanay. Anya, ang mga tumutulong sa kanya ngayon ay mga kagawad din ng pulis na mahuhusay at pawang mga tapat sa tungkulin. Anyway, alam niyo po, siksik-liglig yung ating talakayan ngayon. At sa susunod na mga pagkakataon ay makakapanayam din natin si Attorney Glenn Chong tungkol naman sa issue ng Smartmatic. So, hiniwalay po natin, pero dahil ito po yung kamakailan na kaninang umaga ay kumbaga ay kamakailan lamang ay nagsampa siya ng kaso, no? Sinampahan niya ng kaso ang PNP chief, no? At dito sa ombudsman at maraming iba pa katulad ng naikwento nga niya kanina. Anyway, bago po tayo tuluyang magtapos, batiin lang natin yung ating mga masugid na tagapakinig. Si EJ Magdaraog at syempre si King Cortez, yung author po ng Agrikultura at Kasaysayan. At syempre, yung grupo ng Small Power Utilities Grupo, SPAG mula Itbayat, Batanes hanggang Sitangkay, Tawi-Tawi. Sila po ang nagbibigay liwanag, nagbibigay po ng kuryente sa lahat ng mga isla po natin sa buong Pilipinas. Actually, sila po ay malaking bagay dahil 24/7 po yan po ay nasa gitna po talaga sila ng sabi natin laot para lang maibigay yung mabigyan po kayo ng liwanag, no? At anyway, dun sa ating mga kababayan, batiin din natin si Prima at Efren Irabon ng Barangay Payata, si Jose Poker Pangilinan, si Ma'am Corazon Baluyot ng Bataan Nuclear Power Plant, and of course si Roy Pahe ng National Power Corporation. Yung grupo pa rin ng National Confederation of Irrigators Association, lalo na sa pamuno pa rin ni Casilver Bonto, at syempre si Manang Flor Istanislao ng Hulug Pilila Rizal, kay Nelia Mungkal ng Department of Labor and Employment, at syempre sa atin ding kumpare na si Levi Mercado at sa kanyang mahal na ina na si Nanay Rosalina Mercado. Magandang gabi po sa inyo. At kay Maring Edna Takadena at sa kanyang kapatid na si Edna o Wilma Remaneses ng Cooperative Development Authority. At syempre, hindi natin pwede kalimutan itong ating kaibigan natin na si Ma'am Chat Garrido Ocampo at si Attorney Albert Ocampo, kasama pa rin si Tita Zusi Ocampo ng Los Baños, Laguna, kay Tita Joey Prudencio, kay Nelia Gutierrez ng Camarines Sur, kay Director Glo Juliano ng Department of Agrarian Reform, kay Johnny Abante, kay paring Johnny at sa Abante family sa Commonwealth, and of course kila Yusek Emily Padilla, kay Department of Agrarian Reform Secretary John Castraciones, at marami pa tayong mga kaibigan dyan mula sa Quezon City Local Government, kay Mayor Joy, sa ating barangay captain na si Manny Guarin, at yung ating mga masisipag din na mga barangay staff
and barangay kagawads natin, mga BPSO na talagang round the clock halos nakikita ko wala silang patid sa pagbibigay ng serbisyo. Alam nyo, napakahirap po yung nanunungkulan talaga pagdating po, lalo na po sa level po ng barangay. Napakahirap po dahil halos round the clock po na talagang kailangan visible, lalo na po ngayong panahon ng pandemya. Anyway, napakabilis po ng oras, isang oras na lang. Isang oras na naman yung nakalipas. Grabe talaga. Katulad ng layunin ng palatuntunan ito, patuloy po naming tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Pero tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipinid ang palatuntunan natin na tuklasin natin, naway magsilbing gabay at tulong ang mga kaalamang inyong narinig, napanood sa pamamagitan po ng ating Facebook page at YouTube accounts. Please like, share, and subscribe. Parang awa nyo na para po patuloy po tayo na talagang sa himpapawid na mga dapat po ninyong malaman. Pero tandaan po natin sa lahat po ng binabanggit ko at pagbibigay ko po sa inyo ng kaalaman, sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi po tuluyang mawasak ang ating lipunan. Cathy Cruz po, ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras. Sa ngalan po ng pamunuan ng Katipunan Channel and of course ng Pinoy Stream Versatile Radio, maraming salamat po sa inyo. Kami po ay pansamantalang magpapaalam at nagpapasalamat po ako sa inyong lahat na kami po ay sinamahan po ninyo sa loob ng isang oras. Hanggang sa muling pagtatanghal, magandang gabi po sa inyong lahat. Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Tuklasin natin hanggang sa muli.